Apat na putok. Napamura si Isabela Santos habang mabilis niyang inililigpit ang huling tray ng turon sa kanyang maliit na kariton. Hindi lang basta putok ng baril ang narinig niya, kundi ang nakakakilabot na tunog ng gulong na sumasabog, kasunod ng malakas na kalabog na nagpagising sa buong tahimik na baybayin ng San Jose. Isang nakakatakot na kaisipan ang biglang bumalot sa kanya, ang kanyang mga anak. Ang kanyang 5 maliliit na anghel na naglalaro sa buhangin, malapit sa kalsada. Naramdaman ni Bella ang paglamig ng kanyang dugo. Bumilis ang tibok ng puso niya, umaakyat sa lalamunan, halos hindi na siya makahinga. Humawak siya sa kanyang dibdib, umaasang mapapawi ang bigat na biglang dumapo. Hindi ito mangyayari. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya para itago ang mga ito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon ng ingay, ang kanyang puso ay tila tumatalon sa bawat hakbang. Nakita niya agad ang pinagmulan ng kaguluhan, isang itim na SUV, sobrang kintab para sa probinsya, halos nakasalampak na sa gilid ng kalsada, at sa paligid nito, 5 maliliit na figura na may gintong buhok at mga mata na kasing kulay ng amihan. Ang kanyang mga quintuplets. Belle, Gab, Fia, Ellie, Lina, halos mawalan siya ng boses. Agad siyang lumapit sa mga bata, sinisigurong walang nasaktan. Ngunit bago pa niya sila mayakap, isang matangkad na anino ang lumabas mula sa itim na sasakyan. Isang lalaking may matipunong pangangatawan, nakasuot ng mamahaling polo shirt, at may mukhang kasing tigas ng bato. Sino ang may-ari ng mga batang ito? Tanong nito, ang boses ay malalim at nagbabanta, halos hindi na makikilala. Napaatras si Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang mukha na iyon, ang tinig na iyon imposibleng mangyari. Hindi maaari. Ngunit naroon ito, hindi maikakaila. Ang matatalim na tingin, ang panga na nakakuyom, ang buhok na bahagyang magulo sa noo. Ito ang bangungot na pinilit niyang kalimutan sa loob ng 8 taon. Arabella, bulong ng lalaki na tila hindi pa rin makapaniwala. Hindi ako si Arabella, mabilis na pagtanggi ni Bella. Pilit na pinatigas ang boses kahit nanginginig ang buong katawan niya. Ako si Isabela Santos. At kayo, sino po kayo? Lumapit pa ang lalaki, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, at pagkatapos ay bumaba sa 5 bata na nakakapit sa kanyang hita, ang bawat isa ay may bahid ng buhangin at putik sa kanilang damit. Ang mga bata ay nakatingala sa lalaki, ang kanilang mga mata ay malaki at mausisa. Sino sila? Ulit ng lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig niya ay hindi nagalit. May bahid na ng pagkalito o di kaya pagkilala. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa isang bata, patungo sa isa pa, at huminto sa mukha ni Belle, ang kanyang panganay na may parehong hugis ng mata at ilong gaya ng lalaki. Pagkatapos kay Gab, ang anak niyang lalaki, na may parehong mapanuksong ngiti. Naramdaman ni Bella ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang bawat reaksyon sa mukha ng lalaki, ang pagkilala, ang pagkabigla, at ang unti-unting pagdating ng katotohanan. Ang kanyang mga lihim, ang 8 taon niyang pagtatago, ay nasa bingit ng pagkakalantad. Sila ang naglaro sa labas, sir, paliwanag ni Bella, pilit na kumakalma. Patawad po kung nasira nila ang sasakyan niyo. Babayaran ko po ang lahat ng danyos. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga bata, na ngayon nagtatago na sa likod niya, ngunit sumisilip pa rin ng may kuryosidad. Belle, Gab, Fia, Ellie, Lina, bulong ng lalaki, ang bawat pangalan ay tila bumalik mula sa isang nakalimutang pangarap. Quintuplets. Nagulantang si Bella. Paano niya nalaman ang mga pangalan? Walang sinuman, maliban sa kanya at sa mga anak na kumadrona, ang nakakaalam ng mga pangalan ng kanyang mga anak. Lumingon muli ang lalaki kay Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagdududa, halos galit. Arabella, ikaw ba talaga iyan? Tanong niya, ngayon ay mas may katiyakan sa kanyang boses. At sino sila? Saan sila galing? Hindi na siya makahinga. Ang nakaraan ay hindi lamang basta kumakatok sa kanyang pintuan, ito ay sumisira sa kanyang pader. Napayuko si Bella, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, kasabay ng panginginig ng kanyang mga labi. Ang lalaking ito, ang kanyang nakaraan, ay si Ricardo Alcantara.
Si Cardo. Ang taong pinakamamahal niya at ang taong naniwala siyang nagtaksil sa kanya. Ang ama ng kanyang mga anak. Naramdaman niya ang mga maliliit na kamay ng kanyang mga anak na mahigpit na humahawak sa kanyang hita. Sila ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi niya hahayaang may makasira sa kanilang kapayapaan. Tumingala si Bella kay Cardo, pilit na pinapakalma ang sarili. Cardo, ang pangalan niya ay lumabas bilang isang bulong, puno ng takot at pag-aalala. Sila ang lahat ng mayroon ako. Pakiusap, lumayo ka na sa amin. Ngunit tumingin si Cardo sa kanya, ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa dati, hindi lamang puno ng pagkilala kundi pati na rin ng galit. Humakbang siya palapit at ang kanyang boses ay naging mas nagbabanta. Hindi, Arabella. Hindi pa tapos ang usapan natin. Kailangan nating mag-usap. At kailangan mong ipaliwanag kung bakit ang mga batang ito ay kasing tulad ng dating tayo. Pamilyar. Iyon lang ang tanging salitang paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Ricardo Alcantara, o Cardo, habang nakatitig siya sa view ng busy na kalsada ng Manila mula sa kanyang executive office. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Isabela Santos, ang mukha na may bahid ng takot at pilit na pagtatago. At ang mga bata. Ang 5 niyang anak. Ang kanyang 5 maliliit na anghel na may buhok na kasing liwanag ng araw at mga mata na kasing kulay ng pait na kapeng iniinom niya ngayon. Napakagatlabi siya, ang kanyang panga ay tumigas. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mukha ni Arabella. Ang mukha ng babaeng pinaniniwalaan niyang minahal siya, at pinaniniwalaan din niyang pinili siyang iwan sa gitna ng kanilang pangarap. Attorney Leo, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang Isabela Santos. Siya ay nasa San Jose, Batangas. At tungkol sa kanyang mga anak. 5 kambal, sabi niya sa telepono, ang boses ay seryoso at walang emosyon. 5 kambal, sir. Impossible. May nakita ako. Gawin mo na lang. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang isip ay bumalik sa 8 taon na ang nakakaraan, noong una niyang makita si Arabella. Flashback. Cardo. Napangiti si Cardo, nakita niya si Arabella na tumatakbo patungo sa kanya, ang kanyang mahabang buhok ay sumasabay sa hangin. Noong panahong iyon, si Arabella ay simpleng, masayahing babae na puno ng pangarap. Siya ay maganda at walang alinlangan na ang babaeng pinangarap niya. Saan tayo pupunta? Tanong niya, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balikat. Basta, sagot niya, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hinawakan niya ang kamay niya, hinila siya sa ilalim ng isang malaking puno. Dito tayo. Sa lugar na ito, kung saan walang makakagambala sa atin. Dito, tayo lang dalawa. Inakap niya ito at naramdaman niya ang init ng kanyang katawan. Hinalikan niya ang kanyang noo, kasunod ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sa kanyang labi. Isang matamis na halik, puno ng pag-asa. Noong panahong iyon, ang mundo ay nasa kanilang mga kamay. Walang mga hadlang, walang galit, at walang hinaharap na hindi sila kasama. Isang araw, bulong ni Arabella, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang likod. Gusto ko ng 5 anak. 5 anak na kasing ganda at kasing talino mo. 5 anak, tanong niya, nagulat. Wala tayong pambili ng pagkain para sa 5. Hindi mahalaga ang pera, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang mahalaga, masaya tayo at magkasama. Promise mo sa akin, Cardo, hindi mo kami iiwan? Hinding-hindi, sagot ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Pangako ko. Walang makakapaghiwalay sa atin. End of flashback. Isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang labi habang naaalala niya ang mga pangako na hindi natupad. Bigla, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Vicky Ramirez, ang kanyang fiance, na may isang tasang kape sa kanyang kamay. Si Vicky ay maganda, matikas, at isang perpektong kasintahan para sa isang si. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay walang katulad ng mukha ni Arabella na puno ng pag-asa. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong ni Vicky, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang balikat. Narinig ko na bumalik ka mula sa Batangas. Hindi ka yata masaya. Okay lang ako, Vicky, sagot ni Cardo, pilit na ngumingiti. May problema lang sa isang business deal.
Alam ko na may problema ka, sabi ni Vicky, ang kanyang mga mata ay matalas. Tungkol ba ito sa babaeng sinabi mong nakita mo? Sa mga bata. Nagulat si Cardo. Paano mo nalaman? Ngumiti si Vicky at ang kanyang mukha ay bahagyang tumigas. Narinig ko ang tawag mo kay Attorney Leo. Akala ko ba wala nang kahulugan ang nakaraan para sa atin? Saan ka ba galing? Nag-aalala si Cardo. Wala ayon. Basta may gusto lang akong alamin. Tumalikod si Vicky at naglakad patungo sa pinto. Tandaan mo, Cardo. Ang mahalaga sa atin ngayon ay ang kinabukasan. Ang nakaraan ay dapat kalimutan na. Lalo na ang nakaraan na walang ginawa kundi saktan ka. Umalis si Vicky at nanatili si Cardo na mag-isa. Ang kanyang puso ay nababalutan ng takot. Ang mga salita ni Vicky ay tama, ngunit ang kanyang isip ay hindi. Ito ay tungkol sa mga bata. 5 kambal. Ang bilang na iyon ay hindi maaaring maging nagkataon lamang. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Attorney Leo. Ngumiti siya ng bahagya at inilagay ang isang folder sa kanyang desk. Sir, ito na ang report. Kinuha ni Cardo ang folder, ang kanyang kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at ang unang bagay na nakita niya ay isang lumang litrato ni Arabella. Sa tabi nito ay ang litrato ni Isabela Santos. Ang parehong tao. Sa ilalim ng mga litrato ay ang mga birth certificate ng 5 bata. Isabel Alcantara, Gabriel Alcantara, Sofia Alcantara, Elias Alcantara, Catalina Alcantara. Napakuyom ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mga birth certificate, ang mga pangalan. Ito ay hindi nagkataon. Tumingin si Attorney Leo kay Cardo. Sir, ang pangalan ng ama ay wala sa mga birth certificate. Ang pangalan ng ina ay Isabela Santos. Hindi, bulong ni Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo. 8 taon na ang nakakaraan. 8 taon na ang nakalipas na akala ko wala na. Hindi niya ako iniwan. May anak kami. 5 anak. Hawak niya ang mga papeles, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan na tila may isang malalim na sugat na biglang nagbukas. Ang isang bahagi niya ay masaya, ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng sakit. Ang kanyang mga pangarap ay hindi namatay. Ito ay nabuhay sa anyo ng 5 maliliit na anghel. Napuno ng takot ang buong pagkatao ni Isabela Santos nang makita niya si Cardo Alcantara sa kanyang pintuan. Ang maulang gabi ay tila lalo pang nagpadilim sa kanyang mundo. Ang boses nito, na dating musika sa kanyang pandinig, ay naging isang malamig na pahiwatig ng katotohanan na hindi niya kayang harapin. Bella, alam kong ang mga batang ito ay anak ko. Mag-usap tayo, sabi ni Cardo, ang boses nito ay matatag at walang duda. Hinawakan ni Bella ang kanyang dibdib na tila may isang malaking bato ang nakadagan. Ang kanyang isip ay naglalayag sa mga nakaraang araw. Ang pamilyar na amoy ng kanyang kolog, ang mapanuksong ngiti na hindi na niya nakita sa loob ng 8 taon. Ang lahat ng ito ay bumalik, hindi para magbigay ng kaligayahan, kundi para magdulot ng sakit. Umalis ka na, Cardo, bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi mo sila kilala. Hindi mo ako kilala. Hindi, tanong ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nanunubo. Ang mga mata ni Belle, ang mga ngiti ni Gab. Sa tingin mo, nagloko ako sa iyo. O kaya, nagloko ka sa akin. Napaatras si Bella. Hindi iyan ang usapan. Ang usapan ay ang nakaraan. Wala na iyon. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na si Cardo ay alam na. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtatago, ay mawawala na parang bula. Ang kanyang 5 anak, na pinilit niyang bigyan ng isang normal na buhay, ay mawawala ng kapayapaan. Nagsimulang umiyak si Bella, ngunit pilit niyang pinigil ang kanyang mga luha. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga panahong iyon, noong siya ay nag-iisa at walang matakbuhan. Noong siya ay nag-iisa na may 5 bata sa kanyang sinapupunan, at ang lalaki na pinakamamahal niya ay hindi niya nakasama. Isang gabi, Cardo, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Noong sinabi ko sa iyo na ako ay buntis, wala ka. Noong pinili mo ang iyong pamilya at ang iyong trabaho kaysa sa akin, wala ka.
Noong nag-iisa ako, wala ka. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi niya kayang sabihin sa kanya na ang kanyang nanay ang nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Ngunit ang kanyang sakit ay totoo at ang kanyang galit ay totoo. Hindi ko alam na buntis ka, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay malungkot. Akala ko umalis ka na lang basta-basta. Hindi na siya nagsalita. Wala na siyang dapat sabihin. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay hindi niya kayang ilabas. Ang tanging bagay na nais niya ay ang mawala siya, ang lalaki na nagpaalala sa kanya ng kanyang sakit. Bella, alam kong hindi ka maniniwala sa akin pero hindi na mahalaga kung maniniwala ako o hindi, sabi ni Bella, pinutol ang kanyang pagsasalita. Ang mahalaga, ang mga anak ko. Sila lang ang mahalaga. At hindi ko hahayaang masira ang kanilang buhay. Pumasok siya sa kanyang bahay at isinara ang pinto, hindi niya pinansin ang pagtawag ni Cardo. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang puso ay nagsisigaw, at ang kanyang isip ay puno ng galit at sakit. Ma, tanong ni Belle, ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang hita. Sino po iyon? Tumingin si Bella sa kanyang mga anak. 5 pares ng mga mata na puno ng pag-ibig at pag-asa. Sila ang lahat ng mayroon siya. Sila ang dahilan kung bakit siya bumabangon. Wala lang, anak, sagot niya, pilit nang umingiti. Pumasok na kayo sa loob. Malamig na sa labas. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto, ang kanyang mga anak ay nakasunod sa kanya. Naramdaman niya ang kalungkutan sa kanilang mga mata. Alam niya na ang kanilang pagkamausisa ay malaki. Ma, tanong ni Gab, ang kanyang boses ay malungkot. Bakit po umiiyak kayo? Napakagatlabi si Bella at yumakap sa kanyang mga anak. Hindi ako umiiyak, anak. Masaya lang ako nakasama ko kayo. Sinubukan niyang maging matatag, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kung sasabihin ba niya sa kanila ang katotohanan, o kung itatago na lang niya sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras, habang ang mga bata ay natutulog na, si Bella ay pumunta sa kanilang terrace. Mula sa kanyang terrace, nakikita niya ang itim na sasakyan ni Cardo na nakaparada pa rin sa gilid ng kalsada. Naramdaman niya ang sakit at ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Ang lalaking ito ay ang kanyang bangungot at ang kanyang pangarap. Ang lalaking ito ay ang ama ng kanyang mga anak. Nagdesisyon si Bella na magpadala ng isang mensahe sa kanya. Cardo, pakiusap. Hayaan mo na lang kami. Hayaan mo na lang ang mga anak ko. Wala silang kasalanan. Huwag mo nang guluhin ang kanilang buhay. 1 minuto lang, tumunog ang kanyang cellphone. Mula kay Cardo. Hindi. Hindi ko sila hahayaan. Sila ang mga anak ko at gusto kong makilala sila. Mag-usap tayo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Natatakot siya sa mga mangyayari. Ngunit alam niya na ang kanyang takot ay hindi sapat para hindi niya protektahan ang kanyang mga anak. Napakuyom ang kanyang mga kamay at napayuko. Ang kanyang buhay ay magbabago na. At ang kanyang mga lihim ay hindi na lihim. Galit. Iyon ang tanging nararamdaman ni Cardo Alcantara habang mabilis siyang nagmamaneho pabalik sa San Jose. Hindi sa mga bata, hindi sa kanyang sarili, kundi sa babaeng nagsinungaling sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang babaeng mahal niya, si Arabella, ay may 5 anak sa kanya at hindi man lang siya sinabihan. Nang makarating siya sa bahay ni Bella, lumabas siya sa kanyang sasakyan, ang kanyang panga ay tumigas. Kinatok niya ang pinto, ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Bumukas ang pinto at doon ay si Bella, na may mukhang puno ng takot. Bakit ka nandito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mag-usap tayo, Arabella, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko na ang mga bata ay akin. Gusto kong malaman ang katotohanan. Bakit mo sila tinago sa akin? Umiling si Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo kailangan malaman. Wala ka nang dapat malaman. Hindi niya kaya. Ang kanyang buong pagkatao ay nagsisimulang masaktan. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumalik sa nakaraang 8 taon, noong siya ay nag-iisa at puno ng sakit. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ako iniwan. Bakit mo tinago ang mga anak ko sa akin?
Sinaktan mo ako, Cardo, sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pumili ka. Pumili ka ng iyong pamilya at ang iyong trabaho kaysa sa akin. Ano pa ang gusto mong malaman? Napakagatlabi si Cardo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Akala niya, ang kanyang mga pangarap ay nawala na. Ngunit ngayon, ang kanyang mga pangarap ay nakatayo sa kanyang harapan, puno ng galit at sakit. Hindi ko alam na buntis ka, bulong niya. Hindi ko alam di. Hindi mo alam, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng galit. Wala ka sa tabi ko noong kailangan kita. Wala ka noong nanganganak ako. Walang tulong. Walang suporta. Sino ang may karapatan sa kanila? Napaatras si Cardo. Hindi. Mali ka. Hindi ako ang nagsinungaling. Ikaw ang nagsinungaling. At gusto kong malaman ang katotohanan. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa mga bata. Pagkatapos, lumabas sa kanyang bibig ang mga salita na hindi niya nais na sabihin. Magpadna test tayo. Napayuko si Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Hindi mo kaya, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ikaw ang nagsinungaling. Ngayon, ako ang magsasabi ng katotohanan. 3 araw ang lumipas. 3 araw na hindi niya makalimutan ang mukha ni Bella. 3 araw na nag-aalala siya sa mga resulta ng test. Nang tumunog ang telepono, nanginginig ang kanyang kamay. Si Attorney Leo. Sir, sabi ni Attorney Leo. Mayroon na tayong resulta. Ang resulta positive. Sila po ang mga anak ninyo. Naramdaman ni Cardo ang pagkahilo. Tumalon ang kanyang puso sa tuwa at sakit. Ang kanyang mga anak. 5 anak. Sa wakas, nalaman niya ang katotohanan. Ngunit ang sakit ay mas malaki kaysa sa tuwa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kung sasabihin ba niya sa kanyang ina ang katotohanan, o kung itatago na lang niya. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na dapat siyang magsabi ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang oras, ang kanyang telepono ay tumunog. Ito ay galing sa kanyang ina. Cardo, sabi ni Doña Ramona. Ano ang balita? Ano ang nalaman ko tungkol sa babaeng iyon? Nanginginig ang kanyang kamay. Miney. Cardo, sabihin mo sa akin ang katotohanan, sabi ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ano ang nangyari? Ma, ang mga bata sila ang mga anak ko, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mahabang katahimikan ang nag-umpisa sa telepono. Cardo, hindi iyan totoo, sabi ni Doña Ramona. Hindi iyan totoo. Huwag mong sabihin sa akin na nagsinungaling ka. Ma, ang mga resulta positive, sabi ni Cardo. Sila ang mga anak ko. Narinig ni Cardo ang isang malakas na tunog na tila may isang malaking bagay ang bumagsak sa sahig. Pagkatapos, ang telepono ay naputol. Natatakot siya. Alam niya na ang kanyang ina ay galit. At alam niya na ang kanyang ina ay gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Mabilis siyang nagmamaneho patungo sa San Jose. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit alam niya na dapat siyang maging matatag. Nang makarating siya sa bahay ni Bella, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng pinto. Ang mukha nito ay puno ng galit at sakit. At doon ay si Bella na may mukhang puno ng takot. Sino ang babaeng ito? Tanong ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng galit. At ang mga bata? Saan sila galing? Ma, please tea. Sabi ni Cardo. Huwag na lang. Huwag mo na lang guluhin ang buhay nila. Ngunit hindi siya pinansin ni Doña Ramona. Sino ka? Arabella? At ang mga anak mo? Sa tingin mo, papayagan ko ang ganito. Hindi ko kailanman tatanggapin ang mga batang iyan sa pamilya Alcantara, at ikaw, Arabella, hindi ka na kailanman magiging bahagi ng buhay ng anak ko. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela Santos nang marinig niya ang mga salita ni Doña Ramona. Hindi pa rin nagbabago ang matalas na boses nito, ang parehong boses na nagpatakbo sa kanya 8 taon na ang nakakaraan. Nasa harapan niya ang bangungot ng nakaraan, at sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nasa panganib kundi pati na rin ang kanyang 5 anak. Ma, please,
Pakiusap ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi na ito ang dating Arabella. Ngunit hindi pinansin ni Doña Ramona si Cardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Bella. Hindi mo maaaring itago ang mga bata, Arabella. Hindi sila kabilang sa iyo. At hindi ka kabilang sa amin. Naramdaman ni Bella ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kung hindi dahil sa kanyang mga anak na nasa loob ng bahay, baka tumakbo na siya. Pero hindi niya pwedeng gawin iyon. Siya ang kanilang ina. Wala kayong karapatan, Doña Ramona, matigas na sabi ni Bella, pilit pinapatatag ang kanyang boses. Sila ang mga anak ko. Anak mo. At saan mo nakuha ang mga iyan, mapanlibak na tanong ni Doña Ramona. Sa tingin mo ba, basta na lang tatanggapin ng pamilya Alcantara ang mga batang produkto ng isang kasinungalingan? Napakuyom ang kamao ni Cardo. Ma, tigilan niyo na yan. Pinigil ni Bella ang kanyang hininga. Ang galit sa mukha ni Cardo ay tila sinasalamin ang galit na nararamdaman niya noon. Ang galit na itinago niya sa loob ng 8 taon. Ang galit na dulot ng araw na iyon, ang araw na nabago ang kanyang buhay. Flashback. Arabella, buntis ka ba talaga? Naramdaman ni Arabella ang panlalamig ng kanyang dugo nang marinig niya ang boses ni Doña Ramona sa telepono. Isang linggo na mula nang malaman niyang magkakaanak sila ni Cardo, at sa sobrang tuwa, naikwento niya sa kanyang ina. Siguro, narinig ito ng katulong. Opo, Tita Ramona, sagot niya, ang boses ay nanginginig. 4 na linggo na po. Pero hindi pa po alam ni Cardo. Huwag mong sasabihin sa kanya, matigas na sabi ni Doña Ramona. Alam kong mahal mo ang anak ko, Arabella. At mahal ka rin niya. Pero hindi ka para sa kanya. Kailangan niya ng asawa na kayang sumuporta sa kanyang karera, sa aming pangalan. Hindi ang isang babae na magiging pabigat. Naramdaman ni Arabella ang sakit sa kanyang dibdib. Pero tita, anak po niya ito. Hindi niya kailangan ang anak na magpapababa sa kanya, malamig na sabi ni Doña Ramona. May mga plano ang anak ko. At ikaw, Arabella, ay hindi kasama sa mga planong iyon. Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa trabaho si Cardo, pinuntahan siya ni Doña Ramona. May dala itong sobre. Basahin mo ito, Arabella, sabi ni Doña Ramona, ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Tingnan mo kung gaano kakahalaga sa kanya. Kinuha ni Arabella ang sobre. Ito ay isang kontrata. Isang kontrata sa pagitan ni Cardo at ng isang kumpanya sa ibang bansa. Mayroon itong kasamang probisyon na hindi siya dapat magpakasal o magkaroon ng anak sa loob ng 5 taon. Mayroon din itong kasamang litrato ni Cardo, kasama ang isang babae, si Victoria Ramirez, ang anak ng isa sa mga kasosyo ng Alcantara Industries. Magkasama sila sa isang party at nakayakap si Cardo sa kanya. Nakasulat sa likod niyan, Arabella, sabi ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Ang hinaharap ng Alcantara. Walang puwang para sa mga balakid. Napuno ng sakit ang kanyang puso. Si Cardo. Ang lalaking pinakamamahal niya ay ginawa siyang balakid. Ang mga salita niya, ang kanyang pangako, ay naging walang kabuluhan. At ito, sabi ni Doña Ramona, inabot sa kanya ang isang tseke. 1,000,000 piso. Para sa'yo at sa kung anuman ang nasa loob mo. Lumayo ka. Kalimutan mo siya. Iyan ang pinakamabuting gawin mo para sa inyong lahat. Kinuha ni Arabella ang tseke, ngunit hindi para tanggapin ang pera. Para lang mapunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lalaking pinakamamahal niya ay pinili ang kanyang karera at ang kanyang pamilya kaysa sa kanya at sa kanilang anak. End of flashback. Naramdaman ni Bella ang hapdi sa kanyang mga mata. Ang sakit ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Hindi mo naiintindihan, Cardo, bulong ni Bella. May mga bagay na hindi mo alam. At ano iyon? Tanong ni Cardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Sabihin mo sa akin. Ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang dila ay tila nababalot. Natatakot siyang sabihin ang katotohanan. Natatakot siyang harapin si Doña Ramona, na ngayon ay mas malakas pa kaysa dati. Bigla, narinig niya ang boses ng isang babae. Mahal. Nandito ka pala. Si Victoria Ramirez. Lumapit siya kay Cardo at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Bella.
May isang ngiti sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Ikaw siguro si Isabela Santos, sabi ni Vicky, ang kanyang boses ay tila kaibigan. Ako si Victoria Ramirez, ang fiancé ni Cardo. Narinig ko ang nangyari. Sana ay maayos ang lahat. Nag-aalala si Bella. Ang babaeng ito ay tila mabait, ngunit may isang bagay sa kanya na nagpaparamdam sa kanya ng panganib. Salamat po, sagot ni Bella, pilit na ngumingiti. Aalis na po ako. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Niyaya niya si Cardo na umalis. Ngunit bago sila umalis, narinig niya ang bulong ni Vicky kay Doña Ramona. Don't worry, tita, bulong ni Vicky. We'll handle this. Ang plano natin para sa kanila ay magtatagumpay. Nagulantang si Bella. Plano? Anong plano? Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. May isang bagay na mali. May isang bagay na hindi niya alam. Hindi na nakatulog si Ricardo Alcantara, o Cardo, ng gabing iyon. Ang boses ng kanyang ina, ang malamig na panunuya ni Victoria, at ang mga mata ni Bella na puno ng takot ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, si Doña Ramona, ay hindi na ang ina na minsan niyang sinasabihan ng kanyang mga sikreto. Siya ay isang pader ng pagmamataas at tradisyon, isang pader na pilit na ginigiba ang bawat pangarap na itinayo niya kasama ni Arabella. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa Manila, ang kanyang isip ay puno ng galit at desisyon. Nagtungo siya diretso sa mansyon ng Alcantara. Nakaupo si Doña Ramona sa isang sopa, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ma, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Doña Ramona, ang kanyang mga mata ay matalim. Sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng pamilya Alcantara dahil sa babaeng iyon at sa mga anak niya. Sila ang mga anak ko, sigaw ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. At hindi sila bunga ng kasalanan. Sila ang resulta ng pag-ibig namin ni Arabella. Pag-ibig? Ano ang pag-ibig, Cardo? Ang pag-ibig ay para sa mga tao na may pera at may pangalan. Hindi para sa babaeng iyon, sabi ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. At ang mga anak niya? Sa tingin mo, papayagan ko ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na maging bahagi ng pamilya Alcantara? Hindi. Napakuyom ang kamao ni Cardo. Ma, hindi mo sila kilala. Ang gusto ko ay bumalik na si Arabella sa akin at sa mga bata. Gusto kong magpakasal sa kanya. Nagulat si Doña Ramona at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Magpakasal? Cardo, wala ka bang utak? May kasal na naghihintay sa iyo, kasama si Victoria. Siya ang perpektong asawa para sa iyo. Siya ang babaeng magdadala sa iyo sa tagumpay. Hindi ako magpapakasal kay Vicky, matigas na sabi ni Cardo. Hindi ko siya mahal. At hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay namin ni Arabella. Kung ganoon, sabi ni Doña Ramona, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, kung ganoon, hindi ka na anak ko. Hindi ka na Alcantara. At hindi ka na makakatanggap ng kahit anong tulong mula sa akin. Hindi siya natakot. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Kung iyon ang gusto nyo, pero hindi ako papayag na sirain nyo ang buhay ng mga anak ko. Umalis siya, ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Pagdating ni Cardo sa kanyang opisina, nakita niya si Vicky na nakaupo sa kanyang upuan. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang nangyari sa bahay ng iyong nanay. Naaawa ako sa iyo. Hindi niya pinansin si Vicky. Vicky, umalis ka na. Gusto kong mag-isa. Mahal, hindi, sabi ni Vicky. Nandito ako para tulungan ka. Alam ko ang dapat gawin. Magpapadala ako ng mga tao para kausapin si Isabela. At sa tingin ko, matatanggap niya ang pera at lalayo na siya. Napaatras si Cardo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pera? Bakit? Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay ang mga anak ko. Pero mahal, sabi ni Vicky, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi siya ang para sa iyo. Ang mga anak niya ay isang pabigat. Hindi ito maganda para sa ating pamilya.
Naramdaman ni Cardo ang galit sa kanyang puso. Vicky, umalis ka na. Tumayo si Vicky at umalis, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ngunit bago siya umalis, narinig niya ang bulong nito. Hindi pa tapos, Cardo. Napakuyom ang kanyang kamao. Alam niya na may isang bagay na mali. Ang boses ni Vicky, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga salita. Hindi ito kaibigan. Ito ay isang kaaway. Pagkalipas ng ilang oras, tumunog ang kanyang cellphone. Si Bella. Ang boses niya ay puno ng takot. Cardo, bulong niya. May mga tao dito. Sinasabi nila na may problema ang aking negosyo. At ang aking supplier ay ayaw nang magbigay sa akin ng mga produkto. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Naramdaman ni Cardo ang galit sa kanyang puso. Sino ang mga iyan? Hindi ko alam. Sinasabi nila na galing sila sa City Hall. Mag-ingat ka, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang mga bata. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang isip ay puno ng galit at takot. Ang kanyang ina. Si Vicky. Ang mga ito ay nagsasama-sama para sirain si Bella. Hindi niya ito hahayaang mangyari. Pagkalipas ng ilang oras, habang nag-i-email siya, pumasok si Atty. Leo. Sir, sabi niya. May problema. Ang iyong mga business partner ay nag-aalala sa isang bagay na lumabas sa mga tabloid. Ano? Tanong ni Cardo. Inabot ni Atty. Leo ang isang tabloid. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa front page ay may isang litrato ni Bella na may hawak na 5 anak. Ang mukha ni Bella ay blurred, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Sa ilalim nito ay isang headline, ang hihi ng Alcantara Industries, may 5 anak sa isang ina na ibinasura nito noon. Ang hihi ng Alcantara Industries, may 5 anak sa isang ina na ibinasura nito noon. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ina. Si Vicky. Ang kanyang mga kaaway ay nasa labas at hindi siya makagawa ng kahit ano. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi na ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa mga anak ko. At hindi ako papayag na masaktan sila. Hindi na alam ni Isabela Santos kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang kanyang maliit na kariton ay nasira na. Ang kanyang mga supplier ay biglang tumigil sa pag-supply sa kanya. Ang mga tao sa San Jose ay tila naiiba na ang tingin sa kanya. At sa lahat ng ito, si Victoria Ramirez ay laging nasa tabi niya, na tila isang mabuting kaibigan na nag-aalok ng tulong. Ngunit ang bawat kilos ni Vicky ay nagpaparamdam sa kanya ng panganib. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang bahay, may kumatok. Isang lalaking hindi niya kilala ang nagbigay sa kanya ng isang malaking sobre. Ma'am Isabella, ito po ay galing sa isang anonymous na tao. Para po sa inyong negosyo. Para po sa inyong tulong sa San Jose, sabi ng lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng hiwaga. Hindi ko po ito kailangan, sagot ni Bella, ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Hindi ako tumatanggap ng mga donasyon. Pero ma'am, sabi ng lalaki. Hindi po ito donasyon. Ito po ay para sa inyo. Para po sa lahat ng ginawa nyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos, may isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa labas. Isang kamera. At ang lalaki ay tumatakbo na. Pagkatapos, dumating si Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Bella, ano ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano ang ginagawa mo? Cardo, hindi iyan totoo, sabi ni Bella, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi mo alam, tanong ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Tingnan mo ito. Inabot niya ang isang tabloid. Ang kanyang litrato. Ang kanyang litrato na nakahawak sa sobre. Ang headline, ang ihisi ng Alcantara Industries, may kaso ng pagnanakaw ng pera. Ang kanyang dating asawa, kasama sa kaso. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin.
Cardo, hindi ako, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ako ang gumawa niyan. Sino ang gagawa niyan, Bella? Tanong ni Cardo. Sino? Hindi na siya nakapagsalita. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Siya ay nag-iisa. Siya ay may 5 anak. At ang lalaking pinakamamahal niya ay hindi siya pinaniwalaan. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanyang bahay, nakita niya ang isang lumang sobre. May nakasulat na pangalan ni Cardo. May nakasulat na pangalan ni Vicky. At may nakasulat na pangalan ni Doña Ramona. Nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha niya ang sobre at binuksan niya ito. Sa loob ay may isang lumang email. Ang email ay galing kay Victoria Ramirez. Sa email, sinabi ni Vicky na si Arabella ay isang pabigat at dapat na mag-isa. At sinabi niya na mayroon akong plano para sa kanya. Si Vicky, bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Vicky ang nagplano sa lahat. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, ang babaeng nagpapanggap na kaibigan, ay ang ahas sa kanyang buhay. Ma, tanong ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, anak, sabi ni Bella, pilit na ngumingiti. Okay lang ako. Lumabas siya sa kanyang bahay. Nakita niya si Vicky na nakaupo sa kanyang sasakyan. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi na puno ng kabaitan. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Alam ko na, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko na ang ginawa mo. Ano ang alam mo? Tanong ni Vicky, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong alam mo? Alam ko na ikaw ang nagpataw sa akin, sabi ni Bella. Alam ko na ikaw ang nag-utos kay Doña Ramona na sirain ang aming pamilya. Alam ko na ikaw ang nagplano sa lahat. Ngumiti si Vicky, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At ano ang gagawin mo? Tanong niya. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang isang babae na galing sa mahirap na pamilya? O ang isang babae na fiance ng tsihi ng Alcantara Industries? Hindi ko alam, sagot ni Bella. Ngunit alam ko na gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga anak ko. Tumayo si Vicky. Sino ang magpoprotekta sa kanila? Ang ama nila. Ang ama nila ay naniniwala sa akin. Hindi sa iyo. Napakuyom ang kamao ni Bella. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Bella. Ano ang gusto mo sa amin? Ngumiti si Vicky. Gusto ko ang lahat ng mayroon ka. Ang iyong pamilya. Ang iyong mga anak. Ang iyong buhay. At hindi ko hahayaang may makapigil sa akin. Bumalik si Bella sa kanyang bahay. Ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Cardo. Cardo, si Vicky siya ang nagwasak sa atin noon. Kasama niya si Tita Ramona. Ang text message ni Isabela ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Ricardo, Cardo, Alcantara. Hindi na ito simpleng hinala, ito ay isang pahiwatig ng katotohanan na matagal nang nakatago. Si Vicky. Siya ang nagwasak sa kanila noon. Ang mga salitang ito ay umalingaw sa kanyang isipan na nagbabago sa bawat alaala at pagdududa sa nakalipas na 8 taon. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan na tila may isang malaking sugat na biglang nagbukas. Ang sakit ay hindi na dulot ng pag-ibig na nawala, kundi ng pagtataksil na hindi niya inaasahan. Agad niyang tinawagan si Atchongi. Leo. Leo, gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Victoria Ramirez. Ang kanyang mga business transaction, ang kanyang mga personal na contact, ang kanyang mga bank account. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Sir, seryoso ba kayo? Tanong ni Atchongi. Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Siya ang inyong fiance. Huwag mong tanungin kung seryoso ako. Gawin mo na lang. At kung may makita ka na konektado sa nanay ko, sabihin mo agad sa akin. Ibinaba ni Cardo ang telepono, ang kanyang isip ay puno ng galit. Ang mga salita ni Vicky, ang kanyang mga kilos, ang kanyang pagiging kaibigan ni Isabela, ang lahat ng ito ay ngayon ay may kahulugan. Siya ay hindi isang kaibigan. Siya ay isang ahas. Isang araw ang lumipas. Bumalik si Atchongi.
Leo, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Inabot niya ang isang folder kay Cardo. Sir, sabi ni Achoy. Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga ito ay tungkol kay Victoria Ramirez. Maraming mga transaksyon na hindi maganda. At ang mga ito may koneksyon sa inyong nanay. Binuksan ni Cardo ang folder. Sa loob ay may mga litrato ng mga transaksyon at may mga litrato ng isang abogado na nag-usap kay Doña Ramona at Victoria 8 taon na ang nakakaraan. Ang abogado ay ang parehong abogado na nagbigay ng mga peking dokumento na nagsasabing si Cardo ay nagpakasal sa isang babae sa ibang bansa. Naramdaman ni Cardo ang pagkahilo. Ang lahat ng kanyang mga pangarap ay nawala na. Ang babaeng pinakamamahal niya ay hindi siya iniwan. Siya ay pinilit na umalis. Salamat, Leo, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Salamat sa iyo. Bumalik si Cardo sa kanyang bahay. Naghanap siya sa lahat ng dako. Ang kanyang isip ay puno ng galit at sakit. Sa huli, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ng kanyang ina. Sa loob ay may isang lumang sobre. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay may isang sulat kamay. Ang sulat ay galing sa kanyang ina. Anak ko, alam kong galit ka sa akin. Ngunit ginawa ko ito para sa iyo. Ang babaeng iyon ay hindi para sa iyo. Hindi siya makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay. At ang mga bata, hindi ko kayang tanggapin ang mga ito. Hindi ko kaya. Sana ay mapatawad mo ako. Napakuyom ang kamao ni Cardo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay ang taong nagwasak sa kanya. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Nakaupo si Doña Ramona sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anak, sabi ni Doña Ramona. Ano ang ginagawa mo? Ma, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sagot ni Doña Ramona. Wala akong ginawang masama. Inabot ni Cardo ang sulat. Ang sulat na ito. Ang mga litrato. Ang lahat ng ginawa mo. Bakit? Bakit mo sinira ang buhay ko? Bakit mo sinira ang buhay ni Arabella? Bakit mo sinira ang buhay ng mga anak ko? Napakagatlabi si Doña Ramona. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anak, ginawa ko iyan para sa iyo. Para sa iyong kinabukasan. Para sa iyong pamilya. Hindi, sabi ni Cardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo ito ginawa para sa akin. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Ginawa mo ito dahil ayaw mo sa kanya. Ginawa mo ito dahil ayaw mo sa mga anak ko. Tumayo si Cardo, ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Ma, hindi na kita kilala. Hindi na kita kilala. Ang lahat ng iyong ginawa ay kasinungalingan. Ang lahat ng iyong ginawa ay pagtataksil. At ngayon, wala na akong tiwala sa iyo. Umalis siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Nang makarating siya sa labas, tumingin siya sa langit. Ang ulan ay bumabagsak. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Mayroon siyang 5 anak. Mayroon siyang isang babaeng mahal niya. Ngunit ang kanyang pamilya ay sira na. All is lost. Naramdaman ni Cardo ang pagkahilo. Ang kanyang isip ay puno ng sakit. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Bigla, tumunog ang kanyang cellphone. Ang isang nurse. Sir, kayo po ba ang anak ni Doña Ramona? Opo, sagot ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Bakit po? Si Doña Ramona po na stroke po siya. Nasa emergency room po kami. Kailangan po kayong pumunta dito. Ang takot na nadama ni Isabela Santos nang malaman niya ang tungkol sa pag-atake ni Doña Ramona ay nag-iba. Mula sa takot, ito ay naging isang matinding determinasyon. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni Belle at Gab, na mahimbing na natutulog, narinig niya ang mga salita ng kanyang mga anak. Ma, bakit po ba ganoon si Tita Vicky at si Lola Ramona? Nagsisinungaling po ba sila? Ang mga tanong na iyon ay tumimo sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng hayaang manalo ang mga kasinungalingan. Hindi na. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cardo, na nasa ospital.
Hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa mga anak niya. Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Nandito ako sa ospital. Gusto kong makita ang nanay mo. Bakit? Tanong ni Cardo, ang boses nito ay puno ng pagkabigla. Bella, huwag ka na lang pumunta. Hindi kanya matatanggap. Hindi ito tungkol sa kanya, Cardo. Ito ay tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa mga anak natin. Gusto kong malaman ang katotohanan, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako matatakot. Gusto kong maging matapang para sa mga anak ko. Tumahimik si Cardo sa kabilang linya. CJ, papayagan kita. Pero mag-ingat ka. Sa ospital, ang tahimik na hallway ay nagpaparamdam kay Bella ng takot. Ang mga ilaw ay sobrang liwanag at ang bawat hakbang niya ay nagpaparamdam sa kanya ng kaba. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Nakita niya si Cardo, nakaupo sa isang silya, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Siya po si Isabela, sabi ni Cardo sa nurse. Siya ang gustong pumasok. Pumasok si Bella sa kwarto. Ang hangin ay mabigat. Nakahiga si Doña Ramona sa kama, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang dating matigas na babae ay ngayon ay mahina at walang lakas. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata. Nakita niya si Bella. Ikaw, Lee. Bulong ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Bakit ka nandito? Para sa katotohanan, Tita Ramona, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng lakas. Gusto kong malaman ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng ginawa mo. Nag-iba ang mukha ni Doña Ramona. Mula sa galit, ito ay naging puno ng sakit. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag kayong magsinungaling, Tita Ramona, sabi ni Bella. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa kontrata. Ang tungkol sa mga peking litrato. Ang tungkol sa mga peking dokumento. Ang tungkol sa lahat ng kasinungalingan na sinabi mo sa akin. Tumahimik si Doña Ramona. Narinig niya ang bawat salita ni Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak ti. Bulong ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Anak ko di. Ang mga salitang ito ay hindi para kay Bella. Ito ay para kay Cardo. Gusto kong malaman ang katotohanan, ma, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa ito. Dahan-dahang inulit ni Doña Ramona ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang mga plano. Ang kanyang bawat salita ay isang bala na tumama sa puso ni Cardo at Bella. Gusto ko lang na maging masaya siya, sabi ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Gusto ko lang na magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Ang babaeng iyon hindi siya ang para sa kanya. Hindi mo kami pinaniwalaan, sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo kami pinaniwalaan. At ngayon, nawala na ang lahat. Niyakap ni Cardo si Bella. Patawad, mahal. Patawad. Hindi ko alam. Patawad. Niyakap din ni Bella si Cardo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang maghilom. Tita Ramona, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. Pinapatawad po kita. Alam kong ginawa niyo ito para kay Cardo. At alam kong nag-aalala kayo sa kanya. Pero tita, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang mga bata sila ang mga apo niyo. Ang mga apo niyo ay hindi kasama sa inyong plano. Sila ang bunga ng pag-ibig. At gusto kong matutunan niyo silang mahalin. Napaiyak si Doña Ramona. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Hinawakan niya ang kamay ni Bella at ang kanyang mga luha ay bumagsak. Anak, patawarin mo ako, patawarin ninyo ako. Ang mga salita ni Isabela sa ospital ay nagbigay ng panibagong lakas kay Cardo Alcantara. Hindi na siya nag-iisa. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay nasa tabi niya, matatag at handang lumaban. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa ng katotohanan at ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Ang kanilang bagong misyon, protektahan ang pamilya at ilantad ang mga kasinungalingan ni Victoria Ramirez. Kinabukasan, maaga silang nagkita ni Atty.
Leo sa isang coffee shop. Nasa tabi niya si Bella, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Leo, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Gusto naming tulungan mo kami. Mayroon kaming mga ebidensya na magpapatunay na si Victoria Ramirez at ang aking ina ay may kinalaman sa lahat ng nangyari. Inilabas niya ang mga dokumento na ibinigay sa kanya ni Atty. Leo at ang sulat na ibinigay sa kanya ng kanyang nanay. Ibinigay niya rin ang mga litrato ni Vicky na kasama ang mga business partner ng kanyang nanay. Atty. Leo, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng lakas. Ang babaeng iyon sinira niya ang aming pamilya. Hindi ko nahahayaang mangyari ito ulit. Tiningnan ni Atty. Leo ang mga ebidensya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Sir, ma'am, ang mga ito sapat na para magdemanda. Ngunit kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Kailangan nating mag-ingat. Gawin mo ang lahat para protektahan ang aming pamilya, sabi ni Cardo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Huwag mong hahayaang may mangyari sa kanila. Sa San Jose, si Victoria Ramirez ay nasa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Narinig niya ang balita tungkol sa pag-atake ni Doña Ramona. At narinig niya rin ang balita na si Isabela ay nasa ospital, nakasama si Cardo. Hindi, bulong ni Vicky, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi ko hahayaang manalo sila. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa akin. Tumawag siya sa kanyang mga tauhan. Gusto kong malaman niyo kung saan naglalaro ang mga anak ni Isabela. At gusto kong makuha niyo ang isa sa kanila. Iyan lang ang paraan para mapigilan ang mga ito. Sa San Jose, si Bella ay naghahanda ng pagkain sa kanyang kariton. Ang kanyang mga anak ay naglalaro sa buhangin, ang kanilang mga tawa ay puno ng kaligayahan. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Bigla, may isang itim na van ang huminto sa gilid ng kalsada. Dalawang lalaki ang lumabas at naglakad patungo sa mga bata. Ma, sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na tumakbo si Bella patungo sa kanyang mga anak. Ngunit huli na. Ang dalawang lalaki ay nahuli na si Gab at nilagay siya sa loob ng van. Hindi, sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng galit. Huwag niyo siyang saktan. Huwag niyo siyang saktan. Tinawagan niya si Cardo, ang kanyang kamay ay nanginginig. Cardo. Si Gab kinuha siya. Kinuha nila si Gab. Narinig ni Cardo ang boses ni Bella, at ang kanyang puso ay nagsisimulang masaktan. Ang kanyang galit ay sumisiklab. Nasaan ka? Tanong ni Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Pumunta ka sa bahay. Nandyan na ako. Mabilis na nagmaneho si Cardo patungo sa San Jose. Ang kanyang isip ay puno ng galit. Si Victoria. Siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Sa isang lumang warehouse sa San Jose, si Gab ay umiiyak, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakatayo si Victoria sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Huwag kang umiyak, sabi ni Vicky. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang na mayroon akong ebidensya para sa iyong ama. Hindi, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko ang nanay ko. Gusto ko ang tatay ko. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Si Cardo at si Bella. Victoria, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ibalik mo ang anak ko. Hindi ko siya ibabalik, sagot ni Vicky, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Gusto ko na malaman niyo na hindi niyo ako kayang talunin. Hindi, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Hindi mo kami kayang talunin. Kami ay isang pamilya. At hindi mo kami kayang sirain. Nagsimulang tumunog ang sirena ng pulis sa labas. Ang mukha ni Vicky ay puno ng takot. Hindi, bulong ni Vicky. Hindi ito totoo. Ang mga pulis ay pumasok sa warehouse at nahuli si Vicky at ang kanyang mga tauhan. Habang kinakapo si Vicky, tumingin siya kay Cardo at Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi pa tapos ang laban. Babalikan ko kayo. Ang tahimik na silid ng ospital ay napuno ng sariwang amoy ng bulaklak at ng malungkot na tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Doña Ramona. Walang sinuman sa kanila ang nagsasalita. Nakaupo si Cardo Alcantara sa gilid ng kama ng kanyang ina,
ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang kamay. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting nawala at ang sakit ay nag-iba. Ito ay naging isang malalim na kalungkutan. Ma, bulong ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit mo ginawa ito? Ang mga mata ni Doña Ramona ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumilos, ngunit walang salita ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi na siya nagtanong. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Alam niya na ang kanyang ina ay nagsisisi. Alam niya na ang kanyang ina ay nasasaktan. Pinapatawad kita, ma, bulong ni Cardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinapatawad kita. Lumipas ang ilang minuto at bumukas ang pinto. Si Isabela Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at ang kanyang mga kamay ay maihawak na isang tray ng pagkain. Para sa'yo, Cardo, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay malungkot. Alam kong hindi ka pa kumakain. Ngumiti si Cardo. Salamat, Bella. Lumapit si Bella sa kama ni Doña Ramona. Hinawakan niya ang kamay nito at ang kanyang mukha ay puno ng pag-ibig. Tita Ramona, sabi ni Bella. Alam ko na nagsisisi kayo. At alam ko na mahal niyo si Cardo. Kaya, pinapatawad na po namin kayo. Ang mga mata ni Doña Ramona ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Anak, patawarin mo ako ni. Bulong ni Doña Ramona. Niyakap ni Cardo si Bella at ang kanyang puso ay nagsisimulang maghilom. Ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Sa San Jose, ang mga bata ay naglalaro sa buhangin. Ang kanilang mga tawa ay puno ng kaligayahan. Nakaupo si Cardo sa tabi ni Bella, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay malungkot. Ang lahat ng ito ay parang panaginip. Hindi, sagot ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. Hindi ito panaginip. Ito ay isang bagong yugto ng ating buhay. At gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Ngumiti si Bella. Salamat, Cardo. Tumayo si Cardo at kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang singsing. Isang singsing na ibinigay sa kanya ni Arabella noong sila ay bata pa. Isabella, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. Pakakasalan mo ba ako? Napaiyak si Bella. Sagot niya. Cardo. Pakakasalan kita. Niyakap ni Cardo si Bella. Ang kanilang mga anak ay tumatakbo patungo sa kanila, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Niyakap niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan. Ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat ng sakit. At ang kanilang pag-ibig ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Narinig ni Isabela Santos ang tunog ng mga alon na humahampas sa baybayin at ang tunog ng kanyang puso na tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang dating boses na nagpaparamdam sa kanya ng takot ay ngayon ay isang boses na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang dating lugar na nagpuno sa kanya ng sakit ay ngayon ay isang lugar na nagpuno sa kanya ng pag-ibig. Nakangiti si Cardo, nakatayo sa dulo ng aisla na gawa sa buhangin, na may mga bulaklak na puti at pink na nakasabit sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig, at ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw. Ma, bulong ni Belle, na maihawak na isang maliit na basket ng mga bulaklak. Ang ganda niyo po. Niyakap ni Bella si Belle, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, anak. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas. Niyakap niya ang kanyang mga anak. 5 anak. 5 pares ng mga mata na puno ng pag-ibig at pag-asa. Sila ang lahat ng mayroon siya, at sila ang lahat ng kailangan niya. Tara na, ma, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Ang tatay Cardo ay naghihintay na. Naglakad si Bella sa aisle, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Belle. Ang kanyang mga anak ay nasa likod niya, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay nagsisimulang maghilom. Nang makarating siya sa dulo ng aisle, hinawakan ni Cardo ang kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-ibig. Ang ganda mo, Arabella, bulong ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig.
Ang ganda mo. Ikaw rin, Cardo, bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw rin. Ang seremonya ay simple at puno ng pag-ibig. Ang mga bata ay nagbigay ng mga bulaklak, at ang bawat isa sa kanila ay may isang mahalagang papel sa seremonya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang pagdating ni Doña Ramona. Nakaupo siya sa isang silya, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Anak, bulong ni Doña Ramona, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Patawarin mo ako. Lumapit si Bella sa kanya at niyakap siya. Pinapatawad na po namin kayo, Tita Ramona. Mahal na mahal po namin kayo. Niyakap ni Doña Ramona si Bella at ang kanyang mga luha ay bumagsak. Hindi ko akalain na mangyayari ito, bulong ni Doña Ramona. Ang pag-ibig ninyo ay mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Pagkatapos, lumapit ang mga bata kay Doña Ramona. Lola Ramona, sabi ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Mahal na mahal po namin kayo. Napaiyak si Doña Ramona at niyakap niya ang kanyang mga apo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang maghilom. Sa paglubog ng araw, nakaupo si Bella sa buhangin, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kamay ni Cardo. Hindi ko akalain na mangyayari ito, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay malungkot. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng ito ay parang panaginip. Hindi, sagot ni Cardo. Hindi ito panaginip. Ito ay totoo. Ang ating pamilya ay totoo. Ang ating pag-ibig ay totoo. Ngumiti si Bella. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya ay natupad. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang asawa na magmamahal sa kanya ay natupad. Ang kanyang pangarap na maging masaya ay natupad. Salamat, Cardo, bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa iyo. Salamat din sa iyo, Arabella, sagot ni Cardo. Salamat sa iyo dahil hindi ka sumuko. Salamat sa iyo dahil naging matapang ka. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Cardo at tumingin siya sa kanyang mga anak. 5 anak. 5 anghel. Sila ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pamilya, bulong ni Bella. Ang lahat ng mayroon ako. Ang lahat ng kailangan ko. Ang lahat ng gusto ko. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabela at Cardo, ang kanilang paglalakbay patungo sa pagpapatawad at pagmamahal. Sa mga minamahal naming tagapakinig at kasama sa bawat kabanata, isang taos-pusong pasasalamat ang aming inihahandog sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pagsubok, ligaya, at tagumpay ng kwento ni na Isabela at Cardo. Sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay, kayo ang aming naging inspirasyon upang ipagpatuloy ang paghabi ng mga salita, pagguhit ng mga eksena, at pagbuo ng mga karakter na sana ay tumimo sa inyong mga puso. Ang pagsusulat ng ang pangarap na natupad, ay hindi lamang isang simpleng paglikha ng kwento, ito ay isang paglalayag din para sa amin. Naging saksi kami sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang lampasan ang panahon at pagtatago. Naramdaman namin ang bigat ng pagsisisi, ang ganda ng pagpapatawad, at ang liwanag ng pag-asa na laging naghihintay kahit gaano pa kadilim ang pinagdaanan. Nais naming ipadama sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Na ang pagpapatawad, lalo na sa sarili at sa mga minamahal, ay susi sa kapayapaan. At na ang pag-asa ay isang apoy na hindi dapat kailanman mamatay, dahil ito ang nagtutulak sa atin na bumangon sa bawat pagkadapa. Ang pagmamahal ng isang pamilya, anuman ang pinagmulan, ay isang sandigan na walang katumbas. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Sana ay iniwan kayo ng kwentong ito na may ngiti sa labi at init sa puso. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kanilang kwento. Anong bahagi ang pinakanagustuhan ninyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi. Love Kilig DC.